Panibagong araw na naman mga kakwentuhan, may bago na naman tayong kwento. Kung nagugustuhan po ninyo ang aking kwento, paki-like and share naman po, at kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe naman po at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa panibago kong kwento. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pamagat ng ating kwento ay tungkol po ito sa salamin. Sa aming barangay, may kasabihan na ang salamin ay ang tulay ng mundo natin at ng mga kaluluwa. Sabi nila, ang mga salamin din ang nakaakita ng lahat ng mga pangyayari. Ama, pag namatay maaring tumira ang isang kaluluwa sa salamin, kaya halos wala sa aming barangay ang nagmamay-ari ng mga salamin sapagkat ang sa aming barangay ay inikop ng mga Hapon noon, kaya isang tabo o hindi pwedeng gawin ang pagmamay-ari ng salamin. Ngunit sa bahay ng yumao kong ama, habang naghahalukay ng mga gamit ko sa bodega para ipauwi sa Maynila, may natagpuan akong isang lumang salamin. May mga mantsa ito sa mga gilid-gilid, ngunit maganda pa rin ang frame nito. Kasing taas nito ang isang bookshelf. Nagtaka ako kung bakit nagtago si Papa ng isang salamin gayong alam niya na bawal sa barangay ang pagmamay-ari nito. Nang hinawakan ko ito, may parabang tumulak sa akin at tumalsik sa may pintuan. Pagkatayo ko ay nagmadali akong buksan ang pinto at lumabas. Pagdating ng gabi, maghahating gabi na nang bigla akong nakarinig ng mga yabag na may hinihilang metal na mabigat. Binuksan ko ang lamp, bahagyang binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Walang nandoon maliban ang liwanag ng buwan at mga lamesa. Isinara ko ang pinto, tumalikod ako at kinilabutan. Nakita ko na doon ako sa bodega at kaharap ko ang salamin. Napasigaw ako't sinikap buksan ang pinto, ngunit ayaw nitong bumukas. Bigla kong narinig ang boses ng isang babae na tumatawag sa akin. Arthur! Arthur! Dahan-dahan akong tumingin sa likod at nakita ko ang isang babaeng Chinese na duguan ng mukha at damit. Ngumiti siya sa akin at nakita ko ang kanyang mga sira at madilaw na ngipin. Tumawa siya na parang bruha. Kinalabog ko na ang pinto at bumukas ito. Nagmadali akong lumabas at hinayla ko ang pinto. Nagbuntong hininga ako at isinandal ko ito sa pinto, ngunit narinig ko na naman ang tawang iyon. Dahan-dahan akong tumingin sa likod at nakita ko ang babaeng duguan, ngunit mas malapit na siya ngayon at pagtingin ko sa pinto siya ang nandoon at naka-close up siya sa mukha ko. Sumigaw ako habang tumawa siya ng tumawa. Napaupo ako at na-realize kung umaga na pala at nandoon ang salamin ngunit walang babae. Ngunit may nakita akong handprint na may dugo sa salamin. Pagkatapos ay nag-impake na ako't umalis sa bahay ni Papa. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa salaming iyon, ngunit paminsan nararamdaman ko na sa bawat pagtingin ko sa salamin ay nandoon ang babae. Wakas!